Para po sa ating mga announcement, wala pa rin po muna tayong mass gathering na gaganapin sa loob ng ating church building bilang pagsunod sa guidelines ng ating government. Kaya wag mong kalimutang i-like, mag-comment, i-share at mag-subscribe sa ating Facebook at YouTube account, New Life Tondo, upang maging updated sa ating mga announcement, 2-minute message of encouragement at Sunday preachings online. At good news! We just launched our very own website. Kung may gusto kayong malaman na kahit ano patungkol sa New Life Tondo, you can search it on our website. I-type nyo lang ang www.newlifetondo.org. For your tithes and offering, you can send them to our bank account. Ang mga detalye ay nasa inyong harapan. Pwede ka rin mag-send through PayPal account, newlifetondoministries@gmail.com. Magandang araw po sa inyong lahat. Sobrang saya po namin na kasama namin kayo na magpupuri ngayon sa Panginoon. Kaya ihanda niyo po ang inyong sarili na magbigay ng pasasalamat sa Diyos dahil sobra pong buti ng Panginoon. Amen. Kaya kahit nasaan man po kayo, kasama niyo po yung pamilya niyo ngayon, sobrang saya po na magpupuri tayo sa Panginoon. Amen. Kaya sa gitna po ng pandemya, sa mga problema na nararanasan natin, ito po yung maging sandata natin ngayon. Ang papuri sa Panginoon ang maibigay natin sa Kanya. Amen? Kaya, sige po, wag po tayong magpa-apekto sa mga nangyayari, pero ituon po natin ang atensyon natin sa Panginoon dahil ngayong araw po, ipapakita ng Panginoon kung gaano siya kabuti sa atin at ipapakita niya yung magagandang plano niya sa buhay natin. Despite of all these circumstances, pandemic na nangyayari, still mabuti pa rin po ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Salamat, Panginoon. Sa'yo
natagpuan. Kaya panatag ako sa piling mo, Jesus. Kapayapaan ng puso sa'yo natagpuan. Kaya panatag ako sa piling mo, Jesus. Walang armas na sa akin makapananaig, dahil ikaw, O Diyos, aking tanggulan. Ikaw ang aking takbuhan kapag ako'y nagugulumihanan. Handang tugon sa bawat tanong. Ikaw ang siyang may akda ng mabubuting gawa. Ay siyang tapat, natatapos dito. Dakila ka, Jesus. Kapayapaan ng puso sa'yo natagpuan. Kaya panatag ako sa piling mo, Jesus. Walang armas. Walang armas na sa akin makapananaig, dahil ikaw, O Diyos, aking tanggulan. Ikaw ang aking takbuhan kapag ako'y nagugulumihanan. Handang tugon sa bawat tanong. Ikaw ang siyang may akda ng mabubuting gawa. Ay siyang tapat, natatapos nito. Ikaw ang aking takbuhan kapag ako'y nagugulumihanan. Handang tugon sa bawat tanong. Ikaw ang siyang may akda ng mabubuting gawa. Ay siyang tapat, natatapos nito. Dakila ka, Jesus. Oh, ika'y tapat, Jesus. Dakila ka, Jesus. Sa bawat araw ng buhay namin, ika'y tapat. Ikaw ay mabuti. Sige po, ideklara po natin itong awit na ito. Sa pagyanigo, pagguho, paghampas man ng alon, sa panahong may kaguluhan, ikaw ang aking kanlungan. Sa pagyanigo, pagguho, paghampas man ng alon, sa panahong may kaguluhan, ikaw ang aking kanlungan. Sa pagyanigo, pagguho, paghampas man ng alon, sa panahong may kaguluhan, ikaw ang aking kanlungan. Sa pagyanigo, pagguho,
Maghampas man ang alon sa panahong may Ideklara mo ito kaguluhan, ngayon sa ikaw ang sitwasyon mo. aking kanlungan sa pagyanig o pagguho. Maghampas man ang alon sa panahong may kaguluhan, ikaw ang aking kanlungan sa pagyanig. Pag-ibig o pagguho, Maghampas man ang alon sa panahon panahong may kaguluhan, ikaw ang ating kanlungan. Ikaw ang aking takbuhan kapag ako'y nagugulumihanan. Handang tugon sa bawat tanong. Ikaw ang siyang may akda ng mabubuting gawa. Ay siyang tapat na tatapos nito. Ikaw ang aking takbuhan pag ako'y nagugulumihanan. Handang tugon sa bawat tanong, ikaw ang siyang may akda ng mabubuting gawa. Ay siyang tapat na tatapos Aming takbuhan, Jesus. Ikaw ang aking takbuhan kapag ako'y nagugulumihanan. Handang tugon sa bawat tanong, ikaw ang siyang may akda ng mabubuting gawa. Ay siyang tapat na tatapos nito. Dakila ka, Jesus. Dakila ka, Jesus. Oh, dakila ka. Dakila ka, Jesus. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po dahil meron kaming ikaw. Meron kaming Diyos na handang tumulong sa amin na pwede namin takbuhan anytime, Panginoon. Yes, nakakapagod man po yung panahon ngayon na puro kaguluhan, pandemya. Pero lagi ka rin pong handa na tanggapin kami kapag kailangan namin ng tulong, Panginoon. Kaya ang tanging may babalik lang namin sa iyo, Panginoon, ay kundi pasalamatan ka, Panginoon, pagkatiwalaan ka, Panginoon, sa mga bagay na kaya mong gawin sa lahat ng bawat isa sa amin at sa mundong ito, Panginoon. Kaya sa iyo po lahat ng papuri, Panginoon. Sa iyo po lahat ng pasasalamat. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord through our giving. Basahin po natin sa Genesis chapter 8 verse 22. While the earth remains, seed time and harvest shall not cease. Everything in life starts with the seed. Kasama po yung mga bagay na we receive by faith. And in this verse, we learned about the eternal law of seed time and harvest, planting and reaping, giving and receiving. Yan daw po yung mga bagay na hindi mababago while the earth remains. Sa pagbibigay po natin ngayong araw na ito, we are putting our faith like na para mga binhi sa mga kamay ng Panginoon. We are giving Him something to work with and surely that He will send the miracle or the harvest that we need. So we can learn po from the Bible some principles in giving our seed of faith. First, we recognize that God is our source. Lahat po ng meron tayo ngayon, sa Kanya po lahat galing. Surely that God uses many different instruments like your job, yung negosyo mo, yung kapamilya mo o kamag-anak mo sa abroad, but He alone is our source. Second po, He gave first. That's why we can give. We cannot give what we don't have. Tama po? Kaya po, meron ka ngayon ng mga bagay na yan at kaya ka nakapagbibigay dahil may nagbigay din sa inyo yan.
Kasama na po dito yung mga bagay na kaya mong ibigay like your love, your time, your talent, your understanding, your patience, at sa mga oras pong ito, ang ating tithes and offering. Yung pagbibigay po natin, it reflects our trust in God. And it links us or kinokonekta po tayo nito sa inexhaustible o hindi nauubos na resources ng Panginoon para sa mga pangangailangan natin. Third, as we sow our seeds of faith, we expect a harvest na dahil alam natin na nasa matabang lupa po ng Panginoon tayo nagtatanim. Si Lord kasi hindi po siya nakabase sa situation natin eh. Actually, lagi siyang mabuti, palagi siyang mabuti at palagi siyang ready na i-bless tayo. Actually po sa totoo lang, si Lord hindi po siya affected ng pandemic na ito. Lastly, let's all remind ourselves with His promise in Psalms chapter 37 verse 18 to 19. Day by day, the Lord takes care of the innocent and they will receive an inheritance that lasts forever. They will not be disgraced in hard times. Even in famine, they will have more than enough. So bago po tayo magbigay, let's all declare together yung mga pinaniniwalaan natin about giving. Sabayan niyo po ako. Dahil kay Jesus, ako ay blessed. Dahil kay Jesus, ako ay blessing din sa iba. Dahil kay Jesus, ako ay mayaman. Dahil kay Jesus, ako ay masagana. Dahil kay Jesus, ako ay provided. Dahil kay Jesus, ako ay bayad sa utang. Amen. Dahil kay Jesus, bless ang aking spirit, soul, and body. Dahil kay Jesus, walang stress, hindi depress o oppress. Dahil kay Jesus, walang kulang, hindi lang sakto, may sobra pa. Kaya ang response ko ay magbigay ng masaya at sumasayaw pa. In Jesus' name, Amen and Amen. Sa lahat po ng nanonood sa atin ngayon, kung gusto niyo pong magbigay online, ang ating bank details po at ang ating PayPal account ay nasa ibaba. You can also give through our GCash and PayMaya. Just message us at New Life Tondo's Facebook page. Ito na po ang oras para ilaan ang inyong buong atensyon sa pakikinig. Kaya lakihan na natin ang ating pagtanggap, damihan ang ating uhaw at gutom sa salita ng Panginoon, at sabay-sabay nating i-welcome ang ating tatay sa New Life Tondo, Pastor Herbie Castillo. Amen! Palakpakan natin si Jesus ng malakas na palakpak. Hallelujah! Alam nyo, talagang wala tayo ibang pwedeng pag-focusan ngayon. Kundi ang Panginoon. Dahil yun naman ang sinabi ng salita ng Panginoon. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Sa kabi-kabilang nararanasan natin, ang alam ko, magiging maayos din ang lahat. Nung nakaraang April 2020, matindihang lockdown. Ngayon, April 2021, nasa lockdown pa din tayo. ECQ pa din ang NCR. Kahit na anong mangyari, magiging maayos ang lahat. Lalo ngayon, nalalaman natin, ang dami ng mga gamot na nagsusulputan, may mga tao ng mga nagpa-vaccine, mayroon ng mga ideya na ang buong mundo gumagaang ng gumagaang. And I believe, na magiging maayos ang lahat. Dahil sa Panginoon. Dahil sa kanyang pagmamahal sa ating lahat, we are getting better. So don't give up, don't lose hope. Lalo ngayon, may chance kayo na makapakinig ng salita ng Panginoon. Ngayon, may pag-uusapan tayo, prinsipyo. Alam niyo, pagka hindi na magbago yan eh. Kung yung prinsipyo noong mga 10 taon, 20 taon, o ilang daan taon, at ngayon, hindi nagbabago. Kasi nga, prinsipyo. Ang gravity, yung prinsipyo, for example, ng buoyancy, prinsipyo ng ruler, lahat yan hindi nagbabago dahil prinsipyo. Ang salita ng Diyos, punong-puno ng prinsipyo. Ang salita ng Diyos na makikita natin sa Bible. And we believe na yung nangyari at nababasa natin sa Bible, natututunan natin at nagkakaroon ng rema sa puso natin at nabubuhay at yun mismo. Yung salita ng Diyos na yun na naging totoong-totoo sa puso natin, yan yung bumabago ng buhay, ng kondisyon. Kaya sa tuwing nakikinig kayo ngayon, nakikita nyo si Jesus sa Bible, ang nangyayari na transform tayo from glory to glory. Yun na nagbabago. Na kayo iba sa inyo, tataka kayo, bakit unti-unti nagbabago na kayo? Why? Because nakikita nyo palagi ngayon sa ang Panginoon every time. Kasi ako naman yun ang goal ko. Every time I preach, wala akong ibang goal but to see the beauty of Jesus in every pages of the Bible. Nandun kasi siya. At napaka-practical.
Kung iniisip nyo spiritual lang magagamit ang Bible study at church ng mga ganito, hindi, napaka-practical nito. Anyway, we will start now. Ang title ng message natin, baka hindi nyo, para mag-gets nyo na kaagad, kasi alam ko, iba sa inyo ngayon, walang-wala na. Walang-wala ng trabaho, walang-wala ng makain, walang-wala ng pera, walang-wala ng lakas. Ang masaklap, iba, walang-wala na yung pag-asa, yung sigla na meron sila noon. Kung walang-wala na, ano gagawin? So pag-uusapan natin ngayon, walang-wala na nga, magbibigay pa. Para bang naturally, para pag wala ka na, ang tendency, dapat wag ka na magbigay eh. Ayan ang pag-uusapan natin ngayon. We will study yung sowing in faith. Pag binabanggit yung salitang sowing, pagtatanim, pagbibigay. You know, sowing in faith, I believe, will change not only your situation, but also the condition of your hearts and the hearts of the people. Pati yung puso ng ibang tao mababago, yung kondisyon mababago, yung puso mo mababago, saan? Sa pagsosow mo ng seed, pagtatanim mo ng binhi. Pag sinasabi kong sowing seed, I'm not talking only particularly sa money, sa pera. Isa yan, natural. Pero kasama din yung oras, yung pagmamahal, pagmamalasakit, yung ikaw mismo, itinatanim mo yung sarili mo para makinig. Yung iba, oras ang kanilang itinatanim. So it's a general statement right now, yung sowing in faith. So mamaya, specific ko pa yung breakdown natin. Simulan na natin. Okay, are you ready for the word? Kunin nyo na yung mga ballpen ninyo, tapos magsimulan nyo na i-share ito sa lahat ng friends ninyo. Kasi baka ito na yung moment nila para magkaroon ng kasiglahan yung kanilang mga buhay. Genesis chapter 26, verse 1 to 6, basahin ko muna sa Amplified. Now there was a famine in the land, besides the previous famine that had occurred in the days of Abraham. So Isaac went to Gerar, to Abimelech, king of the Philistines, and then the Lord appeared to him and said, sabi ng Lord, do not go down to Egypt. Stay in the land which I will tell you. Live temporarily as a resident in this land, and I will be with you and will bless and favor you. For I will give all these lands to you and to your descendants, and I will establish and carry out the oath which I swore to Abraham your father. I will make your descendants multiply as the stars of the heavens, and will give to your descendants all these lands. And by your descendants shall all the nations of the earth be blessed. Because Abraham listened and obeyed my voice consistently, kept my charge, my commandment, my statute, and my laws, so Isaac stayed in Gerar. Tingnan nyo naman, talon tayo, sa verse 12 hanggang 14. Then Isaac planted seed in that land, and reaped in the same year 100 times as much as he had planted. And the Lord blessed and favored him, and the man Isaac became great and gained more and more until he became very wealthy and extremely distinguished. He owned flocks and herds and a great household with a number of servants, and the Philistines envied him. Grabe. Nakakatuwa, alam nyo, may word talaga dapat sa specific season at saka sa specific person. Nagkaroon din daw ng tagutom dati sa panahon ni Abraham. Si Abraham yung tatay ni Isaac. Pero ang word ni Lord sa tatay ni Isaac na si Abraham, go. Pero this time, ang word ni Lord kay Isaac, stay. Kaya hindi ibig sabihin may word si Lord noon, yun pa rin ang word mo ngayon. Baka mamaya iba na yung word na pinapagawa sa atin ng Panginoon ngayon. Why? Because in every season, dapat meron tayong palaging fresh revelations. Dapat in every season, may reason yan kung ba't yan ang nangyayari sa atin ngayon. Find words. Find words. Ito ngayon, baka may word na sinasabi sa iyo si Lord, kaya tuto ka lang. Alam niyo yung sa Bible, yung word na famine, yung taggutom, sa Hebrew, Raab. Na ang ibig sabihin ng Raab, scarcity, extensive hunger, it also means lack. Pag sinabing lack, kulang, kapos. So baka iba sa inyo, hindi kayo nagkakaranas ng gutom sa pagkain, pero baka gutom sa kapayapaan. Baka gutom sa, baka lackness sa pera, lackness sa kapayapaan, sa peace, or maraming mga kakulangan na pwede nating maranasan ngayon. The good news is, yung God's Word, binigyan tayo ng mga prinsipyo. Yun know, yung mga prinsipyo na mababasa natin mismo sa salita ng Panginoon here in the Bible. You know, yung written word, may tinatawag kasing written word, spoken word, at saka living word. You know, yung living word, yung mga bagay na narinig mo ngayon, naging totoo sa puso mo, and that is Jesus Christ, the living word. Naging totoo. Yung written word, ayan, yung nababasa natin sa Bible. You know, mayroong mga spoken words that the Lord spoke to you.
habang nakikinig, baka ngayong oras at araw na ito, the Lord will speak to your hearts through the Holy Spirit na magiging living word sa'yo at magsisimulang mag-cause ng pagbabago sa buhay natin. Si Isaac, nakatira daw siya sa Gerar when famine struck the region. Alam niyo, ang first inclinations, umalis. Lagi naman ganito tumatakbo sa isip natin, either flee, fight, or freeze. Either minsan, tumakbo ka agad kasi may problema or lumaban or yung wala ka nang alam na gagawin, ma-freeze ka na lang. Meron talagang inclination ng human brain sa mga ganyang pangyayari na ang pinakamabilis gawin, umalis, lumipat. Exactly ano yung nasa isip ni Isaac? Dahil may matinding taggutom, may matinding pressure. Kaya ba sa inyo, di ba? Sa sobrang tindi ng pressure, ayaw nang gawin. Gusto, umalis na lang. Pag may pressure sa trabaho, gusto, mag-resign na lang. Pag may pressure sa relationship, gusto, putuli na, ikat na. Basta anytime na mayroong pressure, ang tendency natin, kadalasan, is what? To flee. Flight. Instead of fight or instead of think, instead of faith, ang nangyari, they fly, they flee. Umaalis, lumilipad, tumatakas kung saan nagpupunta. Yan ang natural mind eh. Ina-approach natin na iwasan ng problema. Pero alam ko, minsan it makes sense kasi tao lang din tayo na minsan nakakaramdam tayo ng pangamba dahil di natin nakikita yung future. Kaya dyan pumapasok yung faith. When you don't know what will happen tomorrow, yun yung pangahawakan mo, yung faith mo in Christ. Yung faith mo in Christ, siya yung magse-secure ng mga future na hindi natin alam. God spoke to Isaac. Kasi tumatakbo na yung human brain niya eh. Yung mga thoughts niya na kailangan makaalis, makahanap ng matino, makahanap ng mas greener pasture. So what happened? God spoke to Isaac and told him na i-handle mo yung sitwasyon. I-handle mo. Kaya lang nakakatawa pag si Lord nagsalita kung minsan sobrang completely unconventional or illogical. Minsan yung left and right brain mo nagsusuntukan, Lord, tama ba itong gagawin ko? Minsan magsasalita si Lord, pero kontrang-kontra sa gusto mong gawin. What happened ito? Sabi ng Lord sa kanya, do not go down to Egypt. Siya ang gusto niya pumunta ng Egypt. Kasi alam mo sa Bible, when the Bible talks about Egypt, kadalasan, Egypt, symbolic siya ng world, ng mundo. Or world system. And sabi ng Bible, kadalasan yung Egypt nagre-represent sa Bible, hindi ngayon. Sa Bible, nire-represent kadalasan yan, laging yan yung oppressor ng Israel. Remember nung time na ang Israel na bondage sila sa panahon ni Moses? Mga Egyptio yun yung nagpaparusa sa kanila. And parang sinabi nyo, do not go down to Egypt. Lagyan natin ang mensahe yun. Do not flow in the world system. Why? Ito yung command ng Panginoon sa kanya, huwag daw tumakbo dun sa kamunduhan. Huwag daw tumakbo ka agad sa sistema ng mundo. Bakit ba ganon? Ang sistema kasi ng mundo para makakuha ng marami, kailangan mong kumuha ng marami. Ang sistema ng Lord, kailangan mong magbigay para may dumami. Ang sistema ng mundo, kailangan mong pumanik sa itaas para mapwesto ka sa taas. Ang sistema ng Panginoon, kailangan mong magpakababa para maitaas ka. Ang sistema ng mundo, kailangan mong hanapin para makita, pero sa Lord, ikaw ang hinanap Sa mundo, kailangan mong mamatay para sa Kanya, pero kay Lord namatay ang Panginoon para sa iyo. So maraming system ng mundo na kuminsan kontra doon sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya sabi ni Lord sa kanya, do not go down to Egypt, stay. Some of you, ang kailangan yung gawin ngayon during this pandemic, magstay. Huwag kayong maglalabas ng bahay kung wala naman kayong gagawing mahalaga. Some of you just need to stay. Stay saan? Una stage saan? So, sa kalagayan mo, sa pressure, sa trabaho, sa relasyon, whatever things, minsan ang word ni Lord sa iyo, hindi tigilan na yan, hindi umalis na, hindi ikat, kundi magstay. Pangalawang sabi sa kanya ni Lord, sojourn in this land, which means live temporarily. Ibig sabihin, kung ano man daw yung pinag-i-stayan natin ngayon, lagay natin sa isip natin, temporal lang yan. Temporal lang. What to remind you ng tatlong bagay. Una, kapag pinag-i-stay tayo sa isang lugar na alam nating hindi maganda, hindi okay, remind natin sa sarili natin, una, things we see is temporal. 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18. That is why we never give up. Though our bodies are dying, our spirits are being renewed every day. For our present troubles are small and won't last very long. Yet they produce for us glory that vastly outweighs them and will last forever. So we don't look at the troubles,
we can see now. Rather, we fix our gaze on things that cannot be seen. For the things we see now will soon be gone. But things we cannot see will last forever. Ano sabi? Lahat ng nakikita mo, temporary. Nakikita mo walang laman yung wallet mo, temporary lang yan. Nakikita mo yung problema sa asawa, sa anak, sa bahay, temporary lang yan. Nakikita yung problema sa mga vil. Yan daw mas nakakatakot na virus, yung Vilsa 30. Yun daw, vil sa kuryente, vil sa tubig, vil sa matrikula, lahat ng mga vil, mas nakakatakot daw yan sa virus. Why? Look at this. Minsan, kailangan mo lang tignan to, temporary lang yan. Report ng doktor, resulta ng laboratory, temporary lang. Why? Because you see it. Yun ang sabi ng Bible. Pangalawang reminder, our citizenship is in heaven, not in this world. Philippians chapter 3 verse 20, but we are the citizens of heaven where the Lord Jesus Christ lives. Ibig sabihin, tayo daw kailangan ma-remind sarili natin, alien ako. Sabi mo sa katabi mo, alien ka. Ano yung alien? Hindi ka talaga taga dito. Ibig sabihin, ang citizenship natin, hindi dito, you are made in heaven. Hindi ka made in China. You are made in heaven. Actually, ang point ng reminder ngayon is this. Have a mindset of eternity. Na para bang hindi. Lahat ng itong mangyayaring ito, pang mundo ito. But I'm not from here. Which reminds me sa point number 3. Sow seed in the middle of the famine. Sow seed in the middle of the famine. Have you imagined that? Magtanim daw sa gitna ng taggutom, habang may tagtuyot-tuyot ang lupa, walang ulan, magtanim. Parang kontra, no? At alam nyo ba na hindi sinabi ito ng Diyos kay Isaac na gawin? Pero alam ni Isaac ang gagawin at alam niya, yun din ang gusto ng Diyos. Why? Because I believe he learned it from his father, from Abraham. Alam ni Abraham, kung ano yung puso ng Panginoon. Alam niya yung prinsipyo na magbe-bless talaga sa kanya. Kaya si Isaac, natutunan ito nasa gitna ng kontra yung isip natin, pero dahil sinabi ng Panginoon at prinsipyo ng Panginoon, ginagawa natin. Kahit sinasabi ng majority, sinasabi ng kapitbahay, sinasabi ng sariling isip mo, pero dahil sinabi ng word, sinabi ng principles ng salita ng ginagawa natin. Sabi kasi na Isaiah 55 verse 9, His ways are higher than our ways. His thoughts higher than our thoughts. Iba. Mas mataas yung way niya, mas mataas yung isip ng Panginoon, hindi natin nagigets. But, ginawa ni Isaac, he took it by faith, trusting God's word to him, even though the word's contrary to logic. Ang nangyari, na-bless si Isaac. Sabi ng Bible, 100-fold na harvest, mas higit pa dun sa kanyang tinanim. Alam mo, let me tell you a real story kung saan tinuruan ako ng Panginoon sa panahong ito. Dahil, di ba, kung natatandaan nyo, last year, kasagsagad din ng lockdown, mga month of April din yon 2020, nagkaroon ng malaking sunog sa Hapilan. Maraming bahay ang nasunog sa Aroma, dyan sa part na yan, sa area na yan. At naisip ko, syempre, dahil nga, ito yung nag-preach ako, I remember yung when bad became unbearable, yung ang saklap na lang nangyayari, tapos ngayon, meron pa talagang hindi na kayang buhatin. Biro mo, wala nang trabaho, wala nang makain, ngayon masusunugan pa, wala nang tirahan, wala pang mga damit. So, pumunta kami nung time na yon in the place, para i-bless yung mga members natin ng bigas. At during kasi ng mga time na ginagawa rin natin yung house church natin every Sunday. Sa iba-ibang lugar. At nagpapadala tayo doon ng, meron tayong praise and worship, may word, and at the same time, meron din, hindi namin inaalis yung chance for them to bless the Lord, honor the Lord, yung in true giving. Sa pagbibigay, dahil alam namin yun na magbe-bless sa kanila lalo ng lubos. Yung pag-honor nila kay Jesus when it comes to their finances. So, nangyari, yung mga offering box, pinapadala namin yan para pag normal. But nung nagkasunog, kasi alam ko, understandable na yun. Kumbaga, huwag na nila intindihin muna yung tithes and offering nila. Hindi ko pinadala yung offering box. And then, eto na, nung nakapila na yung mga tao, para kuhanin yung kanilang bigas na tulong ng church. Ang nangyari, may mga nanay pala, nadala-dala pa, naka-plastic yung pera na kanilang mga tithes and offering for the Lord. Tinatanong nila ngayon, at sino itong mga nanay ito? Mga nanay nito na mga nasunugan din. Na wala na talagang kapera-pera, wala nang bahay, hindi pa rin nila, grabe. Hawak pa rin nila yung offering na yon. Naka-plastic, tinanong ate, nasan po yung offering box? Kasi maglalagay po kami, mag-honor pa rin kami kahit alam nyo, na-rebuke ako doon.
Pinalabas namin yung offering box at nagbigay. Nung marinig ko yun, may sobra. Natulo yung luha ko, sobrang saya. But at the same time, kinurek ako ng Panginoon. Kasi naalala ko yung babae na widow in the Bible na may 2 kusing. Bakit 2? Para pwede mong itago yung isa, pwede mong ibigay yung isa. Pero sabi ng Bible, yung 2 kusing na meron siya, ibinigay pa niya lahat sa Panginoon. And then the Lord blessed this woman. Sa gitna ng pandemya, alam ko ito yung pinakamahirap gawin, yung i-honor si Lord pagdating sa pangangailangan natin, sa finances natin. Para bang naiintindihan naman ng Lord siguro. Pero guess what? Kailangan maintindihan nyo ito eh. Ang delights ni Lord, ang kasiyahan ng Panginoon, makita tayong buong pusong nagtitiwala. Guess what? Yung mga taong yun na nagbigay, alam mo ngayon, yung mga bahay nila, naitayo na. Mas maganda pa kaysa dun sa dati. Nagsemento pa nga yung mga bahay eh. Nung karamihan ngayon doon sa Hapilan eh, na most of them are members of the church. Ngayon, mas naggaganda pa yung outreach house natin. Ngayon, mas maganda na ng tindi. Tinawag nating bahay pag-asa. Naging concrete na, naging 2 floor, and you see, nakita ninyo, at patuloy ninyong makikita, ito yung kapangyarihan when we sow seed in the midst of famine, in the midst of pandemic. Ang daming paraan ng Panginoon. If God tells you to stay, you have to stay. If God tells you to go, you have to go. Pero ang world system, alam nyo, halimbawa yung marriage, kapag ka nagiging unpleasant, ang mga tendency mag-withdraw, mag-withhold. Kapag ka may finances na strained, ang tendency, pag nawala ng trabaho, ang tendency, pag wala nang pumapasok na katulad ng mas malaking income, ang nasa isip kaagad ng mga tao is what? To stop their giving, to withhold their giving, their offerings, their tithes. Kapag na people depressed, they will hold encouragement. They will withhold the encouragement from others. Pag nasasaktan sila, nananakit din sila ng iba. Baligtarin natin ngayon. Kapag ka nawawalan ka na, naku, lalo ka magbigay. Ako, I know what I'm talking about. Pag feeling ko, bumababa na yung income ko, pag feeling ko nawawalan na ako, you know what I'm doing? I'm starting to sow seeds in the lives of the people. Kasi simula akong mag-bless, magtanim sa mga puso ng pera sa mga tao. At nagugulat ako na po-provide yung needs. Why? Because the only way to have harvest is to sow seed. Tandaan nyo lahat ng butong hawak mo, kahit 10 taon sa kamay mo yan, di yan tutubo. Kailangan bitawan mo, kailangan matanim sa lupa para magbunga, ma-enjoy mo yung mga fruits. Iba, nag-iintay na ma-bless, pero ayaw mo ma-bless. Nag-iintay ka ng prutas, ng resulta, pero wala naman tayong tinatanim. Buti nga matatanda eh. Naintindihan nila na kapag may sinuksok, may madudukot. So kung walang sinusuksok, walang nadudukot. Kung walang tinatanim, walang inaani. Kaya sabi ng salita ng Panginoon, magtanim ka ng, alam nyo, pag nararamdaman mong parang no one is loving you, nararamdaman parang walang love na nag-filled up sa'yo ngayon, start to love people. Pag napifeel mo na you want to be touched by God, start to touch other people. Kapag nararamdaman natin na kailangan natin ng provisions, why don't you provide the needs of other people? Kapag nararamdaman mo kailangan mo ng encouragement, why don't you encourage other people? Sow seeds. Kung ano yung kulang sa'yo, yun ang isid mo para specific, yun ang mangyayari sa'yo. May kaibigan akong pastor, si Pastor Hill ng Sorsogon. Nung time na talagang pangarap niyang magkaroon ng magandang mountain bike. Pinag-ipunan, hiniling sa Panginoon, at dumating na yung mountain bike na yon. And then, one day, kailangan, may isang pastor na sa bundok, grabe, doon nagpapastor. Kinuwento ng kaibigan kong pastor, sabi niya, the Lord spoke to him, yung mountain bike na pinangarap niya, ang ginawa niya, sinid niya. Itinanim niya doon sa pastor na yon. Guess what? May motor na siya ngayon, may 4-wheel pa. Ganon minsan kumilos ang Lord. Kailangan lang bitawan mo yung mga precious na yon. Natandaan ko, yung precious kay Abraham, yung kanyang anak, binigay niya. Eh di naging father of many nations siya. Ang precious doon sa babae, yung kusing, ibinigay niya. Eh di binebless siya ng Panginoon. Hanggang yung kinukwento ko yung story niya. Kay Moses, ang precious sa kanya, yung kanyang rod, yung staff. Na yun nalay, alaala niya siguro mula bata, nang dala-dala niya. Ano sabi ng Panginoon sa kanya, bitawan mo sa lupa. Most of those precious things, anong pinaka-the best right now for all of us? Talking about sowing seed, talking about giving, yung walang-wala ka na nga, magbibigay pa. You know what? Kung kanino talaga nagsimula ang prinsipyong ito, sa Panginoon, sa ating Ama.
Sabi ng Bible, God so loved the world, He gave His one and only. Yung kaisa-isa niyang anak, ang ginawa ng Panginoon, kailangan niyang ibigay. Kaisa-isa na lang ito And then si Lord naman, yung kaisa-isa niyang buhay, He left heaven at ibinigay niyang kusa sa ating lahat. Why, ano kapalit? Kita niya kasi tayo. Yung pagbibigay, yung kamatayan ng kanyang anak, magiging buhay na walang hanggan ng lahat ng mga tao, karamihan. Yung pagbibigay niya sa kanyang anak, magiging kapalit ng mas maraming mga anak. Alam ni Lord yung prinsipyong yan. That is why in this time, even if you don't feel like receiving in the same in return, even if you don't feel like na parang ako nga nangangailangan din, ako nga ngayon walang-wala din, let me tell you, kaya ka lalong mawawalan, ma-stuck ka, just sa kakulangan na yan, it is because you're trusting in what you see, you're trusting in what you have, rather than trusting in what He can do, He can give sa buhay natin na mas marami kaysa dyan sa hawak mo. Mas marami. Si Lord nag-iintay ng mga ganitong moment, pagkakataon. Nalalalagay tayo sa test of faith. Saan natin nilalagay yung faith natin? Doon sa bagay na meron tayo, sa bagay na meron siya. Sa bagay na pwede mong gawin, o sa bagay na kayang gawin ng Panginoon. Kaya sabi ng Bible, si Isaac, na blessed. Kaya always remember, sabi ng Bible, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, naging generational yung blessing. Why? It is because nag-sow siya ng seed, not just in hope, na yung umaasang tutubo ito, but in faith. Naniniwala siya that God was able and willing to change everything sa buhay ni Isaac. Ano nangyari, sabi ng Bible? The Philistine envied him. Kinainggitan daw si Isaac. Ibig sabihin, anong meron tong taong ito? Bakit siya nagpa-prosper? Kasi madalas ang tendency, dapat pumunta sa Egypt, nandun ang prosperity, pumunta sa abroad, nandun ang prosperity, pumunta sa iba-ibang lugar, nandun ang prosperity. Hindi ko sinabing masamang mag-abroad, but what I'm talking about, you need to hear from the Lord. Nakita ng mga taga-mundo, iba tayong may buhay na walang hanggan. Dapat makita nila. Nasa kabila ng dapat natataranta ka, natatakot ka, ikaw, chill, relax, may peace of mind, may peace in heart. Dapat makita ng mga tao na habang yung iba nagkukukuripot, nagsususungit, nagsisisimangot, ikaw, generosity hindi affected sa'yo nang nangyayari sa kondisyon. You're still generous, you're still faithful, you're still smiling, and you're still Relax. Dahil alam mo, sa gitna ng pandemya, meron tayong Panginoon na magpo-provide ng lahat ng needs natin. I know, yung iba sa inyo, may thoughts sa isip na maiintindihan naman ako or lagi ka namang maiintindihan ni Lord. Kaya lang namimiss natin yung pagkakataon that we can honor Him in our possessions, that we can bless Him, I can tell a lot of testimonies. Merong tao, yung ref na pinangarap nila, binamigay yung ref, napalitan ng 2-door na ref. May mga tao, binigyan ng bagay na pinapangarap nila and then they bless it to other people. And you know what? Ako siguro alam sa inyo, mahilig ako sa motor. May motor ako ngayon na maganda, na pangarap kong motor. Pero kung di nyo natatanong, nag-bless din ako ng mga motor sa ibang mga tao. Pag tinitignan ko yung bagay na meron ako ngayon, binabalikan ko, naaalala ko, ito yung mga bagay na i-bless ko sa ibang tao, kaya ako meron. Kumbaga, a kind of seeds that I have right now is the kind of fruits that I have. Lahat ng meron ako. Why? I remember sa buhay ko, nagtanim ako ng mga ganitong klaseng seed. Money, but walang karamihan sa inyong mga pera because you cannot trust God with money. Pagdating sa pera, huwag kayo makipag-away dahil sa pera. Huwag kayong mainis dahil wala kayong pera. Huwag uminit ang ulo dahil wala kayong pera. But trust your finances to Jesus Christ. Trust your money, sa Panginoon. Ipagtiwala natin yung pera natin sa Panginoon. And you know what will be the ending? Sa gitna ng pandemic na ito, magugulat ka. Matatapos tong pandemic, makikita mong blessed ka. Matatapos tong pandemic because you honor God in your first fruit, in your tithes and offering, in your possessions. You know what will happen?
after nitong pandemic, hindi ka kakapusin. Hindi ka doble-doble, sobra-sobra, at pinagpala ka pa. Amen? Kahit walang-wala na tayo, hindi tayo mawawalan. Why? Alam natin, ang source natin, hindi trabaho, hindi tao, hindi sarili. Ang source natin, walang iba si God. At yung resources natin na yan, hindi mauubos. Hindi mauubos. Honor God. Pagdating sa finances, honor God. Pagdating sa mga bagay na halimbawang minsan sinasabi na isip mo, wag, wala na nga, kailangan na nga. Yan ang kontrahin mo. Naku, lalo makikita mo how the Lord moves, how the Lord touch, and how the Lord perform miracle when we put our trust in Him. Trust in the Lord with your whole heart. Lean not into your own understanding. Let me close in this. I-close natin lahat niyan. Sa paniniwalang ito. Ngayong pandemic, ang gawin nyo, sabihin mo sa sarili mo, walang-wala ako lalo ko ngayon i-honor si God. Walang pumapansin sa akin, lalo kang mamansin. Walang nagmamahal sa'yo, lalo kang magmahal. Ayaw niya akong patawarin, o lalo mo siyang patawarin. Ayaw niya akong unahin, hindi bale, unahin mo sila. You know what? Do to other people what other people wants to do with you or for you. Gawin mo sa mga tao yung gusto mong gagawin nila sa'yo. Prinsipyo yan. Prinsipyo yan. And guess what? Hindi ka man mabayaran ng ibang tao, masuklian sa ginawa mo. Pag si Lord ang nagbayad, sobra-sobra pa. Sabi ng Proverbs 19:17, ang naaawa sa dukha, nagpapautang sa Panginoon at babayaran kanya ng lubha. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let us pray. Let us bow our heads and close our eyes. Lord, thank you po. Ngayong araw na ito, habang nanonood at nakikinig sila, I know, Lord, I know gaano ka sincere sa mga pangako mo, katotoo sa mga pangako mo, na kung uunahin ka namin, Lord, kukoronahan mo yung mga pagtsatsaga namin, Panginoon ng tagumpay. Kung hahanapin namin ang iyong kaharian at katwiran, idadagdag mo lahat ng bagay, Panginoon, nakakailanganin namin. Kaya maraming salamat, Lord. I know sometimes hindi maintindihan ng isip. Pag tinitingnan po namin yung mga pangangailangan namin, kinakapos, kinukulang. Pero kaya pala, Lord, hindi namin naibibigay yung buong pagtitiwala namin sa iyo. So this time, Lord, we want to honor you. Lord, we want to praise you. We want to worship you, Lord, in our tithes and offering. We also wanted, Father God, right now, sa mga oras pong ito, na ibigay sa iba yung bagay na kami mismo nangangailangan din. Na i-bless din yung iba na kami mismo nagmimithi din, nagdi-desire din na makuha yung bagay na gusto namin din makuha. Lord, we will honor you. We will put you first. Sa gitna ng pandemic na ito, we believe hindi mo kami pababayaan. Kaya Panginoon, we give you all the praise and all the glory in Jesus' name. Amen and amen and amen.